2,000 years later. Alright, annyeonghaseyo mga kababayan, kamusta po ba ang lahat? I hope and pray na sa biyaya po nating mahal na Panginoong Hesus ay nasa mabuting kalagayan po kayong lahat. Saan mang panig kayo ng mundo, no? Sa atin po mga kababayan na mga OFW na katulad natin, welcome back po, welcome po sa inyong lahat. Maging sa ating pong mga kaibigan kung saan mang sulok ng mundo. Maraming salamat po sa pagsuporta niyo po rito sa ating munting channel. For today's video po, tara samahan niyo po ako na namnamin yung aking overtime, namnamin talaga, no? So holiday po ngayon rito sa South Korea kasi Chuseok po. Ito po yung last day actually ng holiday namin rito. So for me, ay hindi ko po ginugol para maglakwatsa or gumala. Kasi magastos po kasing gumala and at the same time sawa na po tayo na paikot-ikot, ano. So kaya ang ginawa po natin, instead na umalis, pumunta kung saan-saan, ay nag-overtime na lang po. So ito po yung trabaho ko rito kapag overtime, ano. So actually kahit hindi overtime pala, minsan dito rin po ako napupisto. So ito pong gawang ito po ay mga cover po ito ng electric switchboard, ano. So ito po ay paggawaan ng mga electric switchboard machine, electric switchboard, ano. Ayan, yan po yung finished product natin. So, ayan po. So, sa inyong pong lahat na walang sawang sumuporta rito sa channel natin, I just wanna say thank you po talaga sa inyong lahat. So, ang video pong ito ay nais ko lamang pong inspire kayo or ang ating mga kababayan pong nagnanais po rito na pumunta po rito sa bansang South Korea, no. So malamang or posible rin po kasi na ito yung maging trabaho nyo rito kasi kahit ito po ang trabaho namin, marami din pong mga kumpanya na katulad rito sa bansang South Korea na press machine po, no. So iba-iba po yung iba-iba po yung produkto na gumagamit po sila ng press machine. So ito po ay napakalaking press machine. So ito po yung harap nito ay po ito, sensored naman po ito, no. So ayan, tingnan nyo naman po, napakalaki po niya. So ang makina pong ito, ako rin po ang nagsisitting nito, no. So mahirap ang sitting nito kasi may bigat, matagal at sa malalaki yung mga bolt nito. Pero ganun pa man, nasanay na tayo kasi tayo po ay matagal na rito sa kumpanya, no. So dati-rati ang pagsisitting po ay gawain po ito ng namin ng kasamahang Koreano, yung may posisyon po sa kumpanya, yung kwajang po kung tatawagin. So yan po yung finished product. Bilog po siya kasi mga cover lang po siya. So ayan po. Actually, isa sa mga rason namin kaya po kami nag-overtime kasi wala po kaming bonus talaga. Imbis na magbukmok o gumala, talaga ito na lang ginawa namin. May gift sheet naman kami pero inaasahan kasi namin na may bonus kasi medyo okay naman yung company, kaya lang it's so happy na di talaga sila nagbibigay ng bonus. So medyo masama ang loob, nagdaramdam, pero ganun pa man, thankful pa rin kasi may trabaho. So yun po yun. Yung sama ng loob, lilipas din yan. Importante, patuloy pa rin po yung trabaho at kumikita tayo, no. So sa inyo pong lahat,
na gustong pumunta rito, mag-aral lang po kayo talaga ng Korean language. Ulit-ulit ko pong sinasabi at sasabihin sa inyo niyan na talagang kailangan nyo pong mag-aral kasi mahirap pong exam. Dati-rati wala pong skill test, ngayon po ay meron na po silang dinagdag na skill test. Pure Korean po ang lahat ng exam. Ang HRD Korea po ang magkakandak dito, hindi po yung mga mga tauhan po natin sa POEA or yung Department of Migrant Workers. So kailangan talagang mag-aral para may pasa yung exam. Dito po wala pong placement fee kasi government to government po yung transaction nito. Ang pinaka-agency po natin dito ay ang DMW or yung dating tinatawag na POEA. Yan, Department of Migrant Workers. All you have to do is pass the Korean language exam. Yun lang po talaga yung pinaka-passes. Ay, yung kumpanya po namin ay maliit lang po siya dahil family business lang po siya. So kapag ganun po, mga family business lang po siya, asahan nyo po na kukunti lang po ang manggagawa. So dito po sa amin ay 3 lang po kami Pilipino at may 3 din pong Koreano. So yan lang po kami. Dati-rati marami, kaya lang nagpalit ng bagong management, pinagtatanggal yung mga matatandang Koreans, yung mga babae, yung ajuba kung tatawagin rito. So tinanggal silang lahat. Kami pong mga Pilipino, mga foreigner ay iniwan rito kasi alam nila na kailangan talaga kami ng kumpanya, kasi alam naman natin na ang mga Pilipino pagdating sa trabaho ay talagang masipag sa trabaho. Kahit pagod, nagtatrabaho, nag-overtime dahil malaki, or yung tawag nito, maraming pangarap sa buhay na gustong marating, gustong maabot, gustong makamtan kumbaga. So ganun po tayo mga Pilipino. Kaya rito po sa bansang South Korea ay talagang mabenta po ang mga Pilipino, kasi sa napakaraming mga foreigner po rito, ang mga Pilipino po kasi ay maaasahan sa trabaho. Unlike other foreigner, sila po kapag wala pong nagbabantay ay hindi po nagtatrabaho. So dito po sa amin, mostly kapag nag-overtime po kami ay kami lang po rito mga Pilipino, wala pong foreigner na nagbabantay sa amin. So kahit sabihin natin marami silang CCTV, pag i-compare po natin sa ibang mga company ay talagang hindi po pwedeng walang Koreano na nagbabantay. Dito sa amin wala po, as in kami lang po talaga. So iba-iba po yung pwesto namin. Minsan doon po kami sa press machine ng mga maliliit, yung manual. Minsan doon po kami sa line, iba naman yung product doon. Minsan may piping din po kami, yung iba doon napupunta. At saka minsan dito po, mostly po dito po ako napupunta kasi ako po yung marunong magpalit ng rito ng raw materials. Marunong din po mag-sitting at ako po nagsisitting nito. So ayan po. Ang pasok po pala namin sa trabaho sa umaga po ay alas 8, and then ang out po namin ay alas 5 ng hapon. So dati-rati po napasok po kami ng 8:30, and then labas po ay 5:30, pero binago po kasi ng opisina namin, kaya alas 8 na po pasok namin, tas labas naman po ay alas 5. And then pagka nag-overtime naman po kami ay hanggang alas 7 po kami ng gabi magtatrabaho. So 2 hours everyday po yung overtime namin. Yun po yung namin dito, nakasanayan na talaga, 2 hours everyday. So malaking bagay din po yun, kasi sayang din po kasi yung itambay mo sa kwarto mo, wala ka namang ginagawa. So might as well mag overtime ka na lang everyday ng 2 oras. Pampalaki rin po ng sahod yun. Mas maraming UT, mas malaki po ang sahod, di ba? Yun po eh. Actually ginagawa talaga namin to kasi may purpose po kami. Bakit po kami nag-overtime lagi? Kahit Sabado po, kahit nga po Linggo dati nung
Hindi pa po kami nag-aaral kasi for the meantime po nag-aaral po kami ng Korean language para po pandagdag po ng points namin kasi mag-apply po kami ng professional visa or yung tinatawag na E7-4 visa. So isa sa purpose namin kaya nag-overtime kami lagi kahit pagod kasi kapag malaki yung annual na sahod mo, pag lumagpas po ng 25 million won ay maganda po ang points doon, medyo malaki po, kaya yun po yung hinahabol namin pampadagdag po ng points. So kailangan talagang gawin, kailangan mag-OT kasi meron po tayong hinahangad na panibagong visa kasi by next year po ay matatapos na po yung visa natin na E9 visa, kaya kailangan po nating magpalit ng panibagong visa para makapagtrabaho pa po tayo rito sa South Korea ng legal po. Once again po, maraming salamat po sa patuloy nyo pong suporta rito sa channel natin. Naway nabigyan ko po kayo ng inspirasyon sa atin pong mga aspirants dyan. Huwag po kayong tumigil sa pag-aaral at panalangin, balang araw makakarating rin po kayo rito. At kung ngayon ka lang po kabayan napadpad rito sa channel ko, kung iyo pong mamarapatin, paki-like at subscribe naman ang channel natin para ganahan tayong gumawa ng iba pa pong mga content na pwedeng mag-inspire sa iyo at sa iba pa po nating mga kababayang Pilipino, na nagdanais din pong makarating at makapagtrabaho rito sa bansang South Korea. Alright, hanggang sa sunod po nating video mga kababayan ko, maraming salamat po. Saranghaeyo. To God all be the glory. God bless everyone. See you soon.